Naku, habang lumilipas ang mga araw, mas lalong bumabaho ang usapan. Marami palang nalabag na batas ang Ateneo sa CHED at hindi nasunod ang tamang batas para sa kaligtasan ng mga bata. Pati ang PNP at NBI ay seryosong nakatutok na sa mga kahina-hinalang statements na naglalabasan bago pa mangyari ang trahedya. Kaya naman aalamin natin ang mga kahina-hinalang statements bago ang pagkalunod nina Baterbonia at Adili. May nilabag nga bang batas ang Ateneo? Isang ex-CHED chief may pasabog sa tunay na dahilan ng pagkalunod ng mga atleta. At ano ang malalim na dahilan kung bakit binigyan ng full scholarship ang pamilya Baterbonia? Tara! Isipin mo, 24 na student athletes at 7 adult supervisors. Kasama na ang mga sikat na coaches ang nandoon para magpalakas bago magsimula ang bagong season. Pero alam mo ba, ang masayang bonding na ito pala ay mauuwi sa isang napakatinding bangungot. Tulad ng ginawa nating video kahapon sa mga hindi pa nakakaalam, 2 batang basketballista na sina Rene Clert Bobet Baterbonia, 19 anyos, at si Divine Adeli, isang 21-year-old foreign student athlete, ang nalunod at tuluyang binawian ng buhay. Grabe, parang gumuho ang buong mundo ng local basketball sa napakalungkot na balitang ito. Pero habang unti-unting inilalabas ang mga detalye, doon na nagsimulang magtaas ng kilay ang publiko dahil marami ang hindi nagtutugma. Marami ang naniniwala na ito ay aksidente lamang at marami din ang hindi naniniwala, lalo na ang pamilya ng biktima. Ayon sa ulat ng pulisya, bandang alas 2:40 ng hapon nang mangyari ang insidente. Pero ang MDRRMO ay pumasok lamang ng alas 3:04 ng hapon. Halos kalahating oras ang pagitan. Isipin mo, bawat segundo sa ilalim ng tubig ay buhay ang katumbas. Pero bakit natagalan bago humingi ng saklolo ang pamunuan ng koponan? Anyari sa kanila? At hindi lang yan, nang dumating ang mga rescue, wala silang kaalam-alam kung sino ang kanilang hinahanap. Hindi man lang sinabi agad ang totoong pagkakakilanlan ng mga biktima. Naku, sabi pa ng rescue leader na si Angel Rebrero, nakuha na nila si Baterbonia nang may biglang bumulong sa kanila na may isa pa palang nawawala. Doon lang sila nagsigawan ng there's more para bumalik sa tubig ang mga rescuer. Nakakakilabot, di ba? Matapos makuha ang dalawa, agad na isinugod sila sa ospital. Pero dead on arrival na. Sobrang sakit nito para sa kanilang mga pamilya. Kaya dito na nagsimula ang gulo dahil ang unang pahayag ng pulisya ay walang foul play. Pero ang tanong ng marami, may kapabayaan nga ba sa panig ng mga nag-organisa ng aktibidad na ito? Ang Philippine National Police o PNP kasama ang National Bureau of Investigation o NBI ay seryosong nag-aanalisa at nagbe-verify sa mga pahayag na kumakalat ngayon sa social media. At hindi ito ordinaryong chismis lang dahil may mga lumulutang na napakabigat na akusasyon laban sa sistema ng koponan at kay head coach Tab Baldwin. Kahapon, sinabi natin sa ating unang video, may isang babaeng nagngangalang Effie na nagpakilalang asawa ni Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin mula pa noong 2011, kung saan sa tulong ng kanyang abogado mula sa New Zealand na si Tudor Clee ay naglabas siya ng isang matinding video message na talagang nagpayanig sa buong unibersidad. Ayon sa kanya, paulit-ulit daw niyang binalaan ang Ateneo de Manila University na hindi ligtas ang mga bata
o minors sa paligid ni Baldwin. Sinabihan daw niya ang universidad na tungkulin nilang tanggalin ang coach. Pero sa halip na makinig, gumawa raw ang Ateneo ng kampanya para siya ay takutin at patahimikin. Dahil dito, lalong uminit ang mata ng publiko kay Coach Tab Baldwin. Nakamakailan lang ay naglabas din ng video kung saan humihingi siya ng tawad sa kanyang kapabayaan. Sa isang Facebook post, galit na sinabi ng nanay na hindi kayang ibalik ng simpleng sorry ang buhay ng kanyang anak at hindi raw ito naniniwala na aksidente lamang ang nangyari. Pero heto pa, dito tila lalo pang nadiin ang Ateneo. Isang dating CHED chairman na si Prospero Popoy de Vera III hindi na rin nanahimik at nagsalita na. Sa isang eksklusibong panayam, tahas ang sinabi ng dating CHED chief na walang tinatawag na policy gap o kakulangan sa batas ang nangyari. Ang mismong ugat daw ng trahedya ay ang hindi pagsunod o non-compliance ng universidad sa mga patakaran ng pamahalaan. Naku, bakit ganito? Alam mo ba na may umiiral na regulasyon ang CHED para sa mga ganitong aktibidad? Ito ang CHED Memorandum Order No. 63 o CMO 63. Napakalinaw ang sabi ng batas dito. Bago maglunsad ng anumang aktibidad sa labas ng campus o off-campus activity, ang mga eskwelahan kailangan nilang makipag-coordinate sa lokal na pamahalaan, magsagawa ng matinding risk assessment para malaman kung ligtas ang lugar at humingi ng nakasulat na pahintulot mula sa mga magulang. At para sa mga nagsasabi na Ateneo yan, autonomous university yan, kaya malaya silang magdesisyon nang walang pakialam sa CHED, nagkakamali kayo. Binigyang diin ni De Vera na kahit autonomous o hindi autonomous ang isang universidad, sakop pa rin sila ng CMO 63 dahil proteksyon ng mga mag-aaral ang nakataya rito. Tama nga naman, di ba? Walang exemption kapag buhay na ng estudyante ang pinag-uusapan. Pero gaano ba kaseryoso ang batas na ito? Ayon kay De Vera, ang nangyari noong 2014 sa Madlum River sa Bulacan, kung saan 7 estudyante ng Bulacan State University ang nalunod sa isang mountain climbing activity na walang proper coordination at risk assessment. Alam nyo ba kung anong nangyari sa mga opisyal doon? Sinibak ng ombudsman noong 2017 ang presidente at iba pang mga opisyal ng eskwelahan at kinatigan ito ng Court of Appeals. Kaya naman kung mapapatunayan ng NBI at PNP na hindi talaga sumunod ang Ateneo sa CMO 63, naku, malaking gulo ito. Pwedeng masibak o maparusahan ng husto ang mga opisyal ng universidad at coaching staff. Pero ang tanong ngayon, bakit dinala ang mga atleta sa isang beach na may babala pala ng malalakas na agos o riptide? Ayon sa mga residente doon, matagal nang kilala ang lugar sa mapanganib na agos nito. Pero binaliwala ito ng mga nag-organisa ng training. Kaya heto ang tanong ng pamilya at ng mga tao. Ito ba ay kapabayaan na maituturing na krimen? Sa gitna ng mga sari-saring reaksyon ng publiko at ng mga balita para sa mga katotohanan, may isang magandang balita. Inanunsyo ng Ateneo de Davao University sa pamumuno ng kanilang presidente na si Father Karel San Juan na bibigyan nila ng full scholarship hanggang kolehiyo ang lahat ng 6 na kapatid ng namayapang si Bobet Baterbonia. Opo, mga kahistoryador, 6 na kapatid ang pag-aaralin ng libre na mula basic education hanggang sa makatapos sila ng college. Hindi na ito basta simpleng tulong pinansyal lang para patahimikin ang pamilya. Ito ay pagtupad sa pinakamalaking pangarap o pangandoy ni Bobet para sa kanyang pamilya. Si Bobet, naging MVP siya sa 2025
palarong pambansa at nakita niya ito bilang tanging paraan para maiahon sa kahirapan ang kanyang mga magulang at 6 na kapatid. Bago siya umalis papuntang Maynila para sumali sa Ateneo de Manila Blue Eagles, may huling pag-uusap sila ng kanyang dating mentor na si Coach Jess Evangelio. Ayon sa kanya, hindi muna raw ito babalik sa Davao ng mga 5 taon kasi gusto niya munang yumaman at iahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Grabe, isang 19 years old ito na mataas ang pangarap para sa kanyang magulang at mga kapatid. Kaya tama lang ang ginawa ng Ateneo de Davao na buhayin ang pangarap na ito ni Bobet sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng edukasyon sa kanyang mga kapatid. Sa ganitong paraan, kahit wala na si Bobet, ang kanyang sakripisyo ay hindi nawalan ng kabuluhan dahil matutupad pa rin ang pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga kapatid. Talagang napaka-emosyonal ng tagpong ito, lalo na para sa kanyang ina na humagulhol sa iyak habang idinaraos ang misa para sa kanyang anak sa Davao. Dito natin makikita ang malaking pagkakaiba, mga kahistoryador. Habang ang Ateneo de Davao ay gumagawa ng paraan para matupad ang pangarap ng bata at dinaluhan ng buong suporta ang nagdadalamhating pamilya, ang Ateneo de Manila naman ay kasalukuyang nakaharap sa matinding panggigipit mula sa pamilya, publiko at mga otoridad dahil sa issue ng pananagutan. Sa tingin nyo mga kahistoryador, sapat na ba ang scholarship at mga pakikiramay para mapagtakpan ang posibleng kapabayaan na nagdulot ng kamatayan ng 2 batang atleta? Dapat bang managot si Coach Dab Baldwin at ang pamunuan ng Ateneo sa ilalim ng batas? Napakaraming tanong na kailangang masagot at habang patuloy ang investigasyon ng PNP, NBI at CHED, asahan nating mas marami pang mga detalye at pasabog ang lalabas sa mga susunod na araw. Ngayon mga kahistoryador, kung titingnan natin ng malalim, ang nangyaring ito ay hindi lang usapin ng aksidente sa dagat. Ito ay refleksyon ng sistema ng sport sa ating bansa, kung saan minsan dahil sa kagustuhang manalo at makabuo ng matinding koponan ay nakakaligtaan na ang pinakaimportanteng aspeto, ang kaligtasan at kapakanan ng mga atleta. Ang mga student athlete na ito ay hindi mga robot. Sila ay mga anak, kapatid at may mga pangarap na bitbit, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa kanilang buong pamilya, tulad ni Bobet. Kaya naman ang pagdadala sa kanila sa mga delikadong lugar para sa matinding pagsasanay ng walang sapat na paghahanda, walang sapat na lifeguards at walang koordinasyon sa lokal na pamahalaan ay isang napakalaking pagkakamali na hindi dapat palampasin. Kaya naman tama lamang na maging mapusok ang pamilya sa paghingi ng hustisya. Hindi pwedeng tapusin ang usapan sa isang simpleng sorry na video o sa mga bulong ng pakikiramay. Kailangang may managot kung may napatunayang lumabag sa batas. Dahil kung hindi, mauulit at mauulit lamang ang ganitong trahedya sa iba namang paaralan. Marami ring mga netizens ang nagtatanong kung bakit tila tahimik ang ibang malalaking pangalan sa UAAP tungkol dito. Samantala, ang UAAP mismo ay naglabas na rin ng pahayag na naghihintay sila sa resulta ng investigasyon bago magpataw ng kaukulang parusa. Ibig sabihin, nakabinbin ngayon ang kapalaran ng buong basketball program ng Ateneo. Sa tingin niyo ba, ito ay aksidente lang o sadyang may kapabayaan dito? Ano ang masasabi niyo? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!